Sandali lang. Huwag ka munang mag-scroll. Kung pakiramdam mo naliligaw ka, kung ang daming gumugulo sa isip mo, at parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta, baka ito na ang paalala na hinihintay mo. Hindi ito galing sa kahit sinong tao. Ito ay mga utos ng Diyos. Simpleng gabay, pero kayang baguhin ang buong buhay mo. Una, isa lang ang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang sinasamba. Sa dami ng bagay na inuna natin, pera, trabaho, tao, minsan nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang dapat nasa unang lugar. Pangalawa, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa salita. Ito rin ay tungkol sa respeto at kung paano mo siya kinikilala sa buhay mo. Pangatlo, igalang mo ang araw ng Diyos. Sa sobrang busy ng buhay, nakakalimutan nating huminto at magpasalamat. Pangapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi man sila perpekto, sila ang naging daan kung bakit nandito ka ngayon. Panglima, huwag kang papatay. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa galit, paninira at masasakit na salita na nakakasira ng kapwa. Pang-anim, maging tapat ka sa iyong relasyon. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, ang katapatan ay bihira pero napakahalaga. Pang-pito, huwag kang magnanakaw. Hindi lang sa pera, kundi pati sa tiwala, oras at karapatan ng iba. Pang-walo, huwag kang magsisinungaling. Dahil ang kasinungalingan kahit maliit, kayang sirain ang lahat ng pinaghirapan mong buuin. Pang-siyam, huwag mong pagnasaan ang hindi sayo. Kung hindi para sayo, huwag mong pilitin. Pang-sampu, matutong makontento. Sa mundo ng inggit at paghahambing, ang pagiging kontento ay isang tunay na biyaya. Alam mo, madaling pakinggan ang mga utos na ito, pero mahirap isabuhay. Pero hindi ka pinapabayaan ng Diyos para gawin ito mag-isa. Sa bawat pagkakamali mo may awas siya. Sa bawat pagod mo, may lakas siyang ibinibigay. At sa bawat pagkaligaw mo, handa ka niyang ibalik. Kaya kung pakiramdam mo malayo ka na, pwede ka pang bumalik. Hindi pa huli ang lahat. Simulan mo ulit isa-isa. Hindi kailangang perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Dahil sa dulo ng lahat, ang pagsunod sa Diyos ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagmamahal, gabay at kapayapaan. Kung handa ka ng magbago, comment mo, "Susunod ako, Diyos." At i-share mo to para mas marami pang maalala ang kanyang mga utos. Follow mo rin ako para sa mga mensaheng maglalapit sa iyo sa Diyos araw-araw. Simulan mo ngayon, kasama ang Diyos.